Alleluia, Alleluia. Ikaw, Kristo, ay sinugo upang sa dukhay magturo, magpalaya sa bilanggo. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, si Jesus ay nagtungo sa sariling bayan, kasama ang kanyang mga alagad. Pagdating ng araw ng pamamahinga, nagturo siya sa sinagoga. Nagtaka ang maraming nakarinig sa kanya at nagtanong, saan siya nakakuha ng lahat ng yan? Anong karunungan itong ipinagkaloob sa kanya? Paano siya nakagagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang karpenterong anak ni Maria at kapatid ni Santiago, Jose, Judas at Simon? Dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? At siya'y ayaw nilang kilalanin. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta'y iginagalang ng lahat, liban lamang sa kanyang mga kababayan, mga kamag-anak at mga kasambahay. Hindi siya nakagawa ng anumang kababalaghan doon, maliban sa pagpapatong ng kanyang kamay sa ilang may sakit upang pagalingin ang mga ito. Nagtaka siya sapagkat hindi sila sumampalataya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Sa ating unang pagbasa, narinig natin ang pagtawag ng Diyos kay Ezekiel na maging isang propeta. At ang gampanin ng isang propeta ay maging tinig ng Diyos sa sambayanan. Siya ang magpapaalala sa aral at turo ng Diyos sa bayan na kumakalimot na sa aral at turo ng Diyos. Siya ang magpapaalala, siya ang magiging tinig ng Diyos sa sambayanan. Maganda rin bilang mga Kristiyano, sa pamamagitan ng ating binyag, na tayo din po ay tinatawag na maging propeta bilang mga nakikiisa sa pagiging propeta ni Jesus. Kaya sa ating ebanghelyo, narinig natin, sinabi ni Jesus, inikilala ang propeta liban sa kanyang bayan. At si Jesus din naman ay naging tinig ng Diyos sa kanyang bayan. Siya ang nagpapaalala ng aral at turo ng Panginoon. Minsan siya pa nagpapaliwanag. Siya ang tunay na kaganapan ng salita ng Diyos. Kaya maganda ring imbitasyon sa atin bilang mga Kristiyano ngayon na bigyang halaga din ang pagiging propeta natin. Na tayo mga Kristiyano at deboto, sana ay makiisa sa misyon ni Jesus. Makiisa sa pagiging propeta na nagpapahayag ng katotohanan sa kapwa. Sana hindi tayo yung unang nagpapakalat ng kasinungalingan at
chismis. Sana tayo mga Kristiyano, hindi pa tayo yung unang naninira ng kapwa. Ikaw pa yung unang nagsishare ng nabasa mo, fake news pala. Nabasa mo lang, nakita mo lang sa Facebook, ay, totoo nga siguro to. Ikaw naman, pinost mo naman. Yun pala, fake news pala yung na-share mo. Maganda rin, no, bilang Kristiyano, na tignan din, totoo ba itong binabasa ko bago ko paniwalaan? May kakayahan tayo na alamin, no? Tuklasin kung totoo ba ang isang bagay o hindi. Hindi, pag may nagpakita lang sa'yo, may nagkwento sa'yo, paniniwalaan mo na agad. Tayo bilang mga Kristiyano, may kakayahang mag-isip. And also to discern, ano ba ang totoo, ano ba yung hindi. Kaya sana bilang mga Kristiyano, itong una nating hakbang sa pagiging propeta, na alamin, totoo ba to o hindi. Hindi nabasa mo lang, nakita mo lang yung title, shinare mo na agad. Minsan tayo mga Kristiyano, may nakita lang tayo, share agad natin. Minsan tayo pa yung nagkakalat ng maling balita. Tayo pa yung nagkakalat ng chismis. Pero ang propeta nagkakalat ng katotohanan. Totoo ang sinasabi niya. At ang propeta ay ang katotohanan ng salita ng Diyos ang ibinabahagi niya. Kaya bilang mga Kristiyano, tayo ay paulit-ulit na inaanyayahan ng Panginoon na ipahayag ang mabuting balita niya. Ang mabuting balita niya na katotohanan sa ating pamumuhay, sa ating pamayanan. Ipahayag natin ang katotohanan ng mabuting balita kahit na may mga hindi aayon sa atin. Kaya sa ating ebanghelyo, sa kabila ng pagpapahayag ni Jesus, may mga hindi pa rin naniwala sa Kanya. Kaya nung nandun siya sa sarili niyang bayan, hindi sila naniwala sa pagpapahayag ni Jesus. Imbis na sanang makinig, imbis na sanang maniwala, ang ginawa nila at na naging reaksyon nila, meron agad silang judgmental na pag-iisip. Kilala natin yan, saan niya nakuha yan? Kilala natin yan, ba't ganyan na siya magsalita ngayon? Alam natin sa nakatira yan, tapos ganito na sinasabi niya. Ganon ang iniisip nila. At dahil ganon yung iniisip nila, imbis na maging bukas sa pakikinig sa aral at turo ni Jesus, naging sarado ang isip nila. Dahil may judgments na sila at sarado na ang tenga nila sa pakikinig. Sana tayo din bilang Kristiyano, hindi rin tayo mapanghusga o may judgments na agad pag nakikinig tayo. Ang tao kasi nakikinig, minsan nagiging hadlang sa kanya pag may mga iniisip na siya. Hindi na bukas sa kanyang puso na maturuan siya. Hindi na bukas sa puso niya na makapakinig pa siya. Dahil iniisip niya, alam ko na yan eh. Narinig ko na yan eh. Kung gano'n ang iniisip natin, hindi na nakikinig. Dahil ang pas pinangahawakan niya, narinig ko na yan eh. Alam ko na yan eh. Ba't ko papakikinggan yan? Narinig ko na yan. Pero bilang mga deboto, bilang mga nananampalataya, dito lagi tayong unang inaanyayahan na maging tagapakinig ng salita ng Diyos. Tagapakinig ng aral at turo ni Jesus.
At mula sa pagiging tagapakinig, tayo ngayon ay inaanyayahan ng Panginoon na isabuhay ang pinakinggan at ibahagi ito sa iba. At ang tao na naninindigan sa katotohanan ng mabuting balita, kahit na minsan, siya iuusigin sa kanyang paninindigan sa katotohanan, iyon ang propeta. Hindi natatakot sa sasabihin ng iba. Mas mahalaga sa kanya ang ipahayag ang katotohanan. Kaya maganda rin po sa atin at imbitasyon sa atin bilang mga Kristiyano ho ngayon na maging propeta din tayo sa bawat isa. Hindi yung propeta na utos ng utos, kundi yung propeta na kayang ipahayag ang katotohanan na may malasakit sa kapwa. Kunyari, nakita mo, may kasama ka. Alam mong nangungupit. Pababayaan mo lang ba yun? Sasabihin mo na lang, kaibigan naman kita, sige, hati tayo. Magkano ba nakuha mo? Hati na lang tayo. Kung alam mong propeta ka at isa sa pagiging propeta ni Jesus, sasabihin mo yung taong yun, uy, bakit ka nangunguha? Masisisante ka niyan. Alam mo naman, hindi mabuti ang magnakaw. Soli mo na lang yan. Ganon ang propeta. Sasabihin niya, kakausapin niya yung tao na alam niya nagkakamali at tutulungan niya at gagabayan niya na isabuhay ang aral at turo ni Jesus. Kaya magandang imbitasyon sa atin ito. Magandang hamon ho sa atin ito. At bilang mga tagapakinig din, maging bukas din tayo sa aral at turo ni Jesus. Kung ikaw naman yung sinabihan na nagnanakaw, halimbawa lang ho yun. Kung ikaw naman yung pinagsabihan, ang natural reaction mo naman, nagiging defensive ka, ikaw pa yung galit. Ikaw yung tinulungan, ikaw yung pinagsabihan, ikaw pa yung galit. Minsan, alam din naman natin kung ano ang tama at mali . Alam naman natin kung ang isang bagay ay tama o mali. At kung alam natin mali yung ginagawa natin, maging bukas tayo sa pagtatama ng kapwa natin. Doon tayo lalago sa kabutihan ng Diyos. Doon tayo lalago sa kabanalan. Doon tayo lalago sa ating pananampalataya at pagiging Kristiyano. Kaya magandang imbitasyon po ang ating mga pagbasa ngayon na maging propeta sa panahon ngayon. Nakikinig sa salita ng Diyos, naninindigan sa salita ng Diyos, at ipinapahayag ang katotohanan nito. Amen.